Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. My God, it's super late. It's 3:03 a.m. But anyways, yun nga, kailangan kong gawa ng vlog to kasi nakita ko nag-upload din yung iba kanina sa ito nga nangyari sa press ko ng mid season ng ng Incognito, of course, present ang mga artista nila. Ginanap yan sa may set of Vertis of Anthony Jennings, Maris Racal, Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Carla Estrada, Baron Geister, at si Direct J. So, wala pa si Ian Veneracion kasi ang sabi nga, si Ian galing pa ng Singapore at medyo madidelay siya. But anyway, of course, nakahabol naman siya sa press ko na ito. So, eto, ang dami ng pinag-uusapan dyan. Nakakatuwa. So, kailangan kong i-off yung audio because alam nyo naman na ang ending dyan, wala din. Kumbaga, pinag-uusapan dito yung tsaka may music kasi ng liwanag sa dilim. So, yun, maya yun, pinapatugtog. But anyway, mga first question naman sa kanina. Ang style kasi ng press ko, nakita nyo kanina si Bea Rose Santiago. Siya lang talaga ang lahat ng nagtanong. Kami talagang mga press na in-invite and nag-video na lang. So, wala kaming participation sa question and answer. But of course, okay lang naman yun kasi yung iba nag-submit naman ng mga questions nila. At yun din naman yung mga tinanong ni Bea Rose. Kaya lang, syempre, sayang. Kaya lang, kasi nga natapat na naman sa issue, sa kontrobersya tong press ko na ito. If not, siguro may chance pa talaga mag-interview kanina. Kaya lang nga, alam naman natin na may mga kontrobersya na nangyari sa ABS-CBN ball na ginawa naman sa Soler, 'di ba, sa North. So, pero nangyari naman daw 'yon sa Skybar sa after party. At doon nakausap ko yung isang na nanggaling doon. At sinabi niya nga na malabong may lumabas na kung ano man, mga video or whatever. Kasi bawal mag-video doon sa Skybar. Talagang yun. Kasi nga, ginuman na yon ng mga, alam mo na, ng mga guests kasi after party. So, bawal na bawal. Sisitahin ka talaga ng, if not, mga bouncer din ng ABS-CBN or Marshall or mismong bar na yon. So, anyways, okay lang naman yon. So, kaya lang 'di ba, mainit nga na pinag-uusapan yung tungkol doon kasi iba't ibang version ang naglalabasan. So, at ang nakakaloka, kahit sino yung mga kinausap ko, halimbawa lang si MJ Felipe, tinanong ko siya kung, "Uy, MJ, masyadong mainit yung trending yung message, yung grabe niya sa Twitter or sa X, 'di ba?" So maraming nag-comment doon at hinihinala nila na konektado tungkol doon. Pero sabi niya nga, walang kinalaman 'yon kasi yung tweet niyang 'yon or yung post niyang 'yon sa X or Twitter ay nagrabe dahil yun sa, kwento niya lang to, may pinainom nga sa kanya. So, uminom siya, and tagal niya nang hindi umiinom nga. At hindi naman talaga siya daw ganun. So, medyo naapektuhan, kaya yun. Napagrabe siya. At umuwi na siya, antok na siya. So, kung tatanungin natin siya, kung may na-witness ba siya ng kung anumang nangyari kila Daniel Padilla, Richard Gutierrez, with J.K. Labajo, and Kyle Echari, sabi nila parang wala siyang nakitang ganon. Actually, karamihan ng nakakausap ko, nagsasabing walang nakitang ganon. Kasi nga, well, tsaka yun nga, iba-ibang version. But anyways, isang bagay na nakita ko talaga dito, talagang na-close na yan. Sobrang close talaga ng staff, ng grupong ito, ng Incognito Stars. Just ko talagang, especially yung mga boys, lalo yan sila, Richard, Daniel, Anthony, of course, with Ian and Baron. Actually, pinaka-chikang ang nakikita ko madalas na biruan ay itong si Anthony at si Daniel at si Richard. So, siguro yung mind, nila, halos pareho, 'di ba? So, kaya lang nga, ako nakikita ko, to be honest, ang problema ng isa ay paproblemahin ng isa. Ganon yung nakikita ko, yung sobrang closeness nila. Sabi nga nila, kahit na sa set, talagang nandun yung, kumbaga, nairaraos nila ng maayos yung taping nila kahit na hirap daw dahil din sa isa't isa. Sa isa't isa sila kumukuha ng lakas nila. But anyways, ayun kung kukulitin nyo ako tungkol doon sa nangyari, lahat naman ng kinausap ko tungkol doon ay wala. Kaya yung problema kasi, siyempre, press con ito ng Incognito at naiintindihan ko naman kung hindi talaga pwedeng mag-interview tungkol doon. Pero usually kasi, dati kasi after ng ganyan, open forum, pwede pa magtanong. So anyways, ayan, after ng
yon after nung open forum, so lumabas na kami, lumabas na yung mga artista, pero nandun sila sa isang sulok. Kaya lang bawal. Nakita nyo naman tong Marshall na ito. Lahat ng dumarating ay pinagbabawal, hindi pwedeng dumikit. Especially yung mga siguro, yung press, bawal mag-interview, yung mga ganun. Naiintindihan ko rin naman yun. Wala namang issue, wala namang problema doon. Kasi ako hindi rin naman ako lumapit na. Nag-shoot na lang ako. Kasi gets ko naman talaga na kung gusto naman nilang magpa-interview, magpapa-interview naman. Tsaka hindi naman ako din ever since naman, katulad nung press ko nila nun sa Dolphy Theater, diba? After the press ko, na-interview pa sila ng press, nagkanya-kanya pa. So, kanina naman may chance din na ma-interview pa. Kaya lang wala na rin nag-insist. Kasi, so, hinayan. Eto sa baba na to, ng lobby na to, ng Seda Vertis. So, medyo malayo. So, nakita na namin si Daniel Padilla. Ayan, of course, sila Anthony Jennings. Yung mga ano kasi na nandyan, sila yung mga taga-ano rin. Halos taga-ABS din yata sila. Or yung mga iba na nauna na dyan. So, katulad yan, medyo alam na natin parang nagpipictorial si Daniel, diba? So, pang-content yata niya yan. But anyways, ayan, ako isang bagay din. So, ako, to be honest, nila ako nag-attempt na mag-interview pa kasi madali naman kausap, no? At saka nakuha ko na rin naman yung tungkol dun nakuha ko na rin naman yung tungkol sa pinag-usapan sa incognito kung ano pa bang mas bongga mga eksena. So, eto na, medyo nagugulo na yung camera ko because ayun na, sumugod na yung mga fans. In fairness, nagpuntahan yung mga fans dyan kanina at talagang nilapitan. At in fairness kay Daniel, siya talaga ang lumapit sa kanila at nagpictorial, so nagpicture-picture. At karamihan ng fans siya, puro girls, talagang lumalapit. Ayun, tignan mo siya na nagaya, okay, picture-picture na tayo. So, very nice of Daniel na makita kong ganyan. So, anyways, ako naman, ganyan, nag-shoot-shoot na lang, no? So, nakakatawa lang dyan, may mga eksena pa kasi dyan. Yung iba kasi, habang nagpipicture, nagsiselfie pa yung iba naman parang video pala, hindi pa ready. So, ito siguro ito ang mga member ng Daniel fans club ni DJ na super close sa kanya. So, ayan. So, ito medyo may mga konting joke. Well, ako naman, parang ano na lang. Kasi nandun din si OG Diaz. Marami din siyang mga kwento. Yung Wow, ngayon lang din namin napanood yun. Wow. It was worth it. Worth it lahat ng hirap, pagod, lamig, init sa... we are very excited for everyone to see these episodes. We're very proud of our work and the hard work we've done. At sana ma-enjoy ko din. Yes, thank you. Daniel? Yeah, ito yung sinabi mo siya. It was all worth it. Grabe. Yung sa Japan, sobrang lamig. Sa Itogon, sobrang init. Walang gitna. Pareho sa Orobat. Yan, nakita niyo naman kahit kami ngayon namin ang panood yan. Hanggang ngayon, proud pa rin ako kasama sa show na to. Thank you. Thank you. While watching the trailer, parang nung mga times na shoot namin yun, hindi namin alam kung everyday laging pinapataas yung intensity ng action stunts, yung weather. And like while shooting that, lagi namin tanong, kaya pa ba to? But everything, kapag napanood mo na, worth it talaga lahat, yung pagod and everything. Yeah. And how about you, Anthony? Wala namang frostbite na nangyari? Wala naman. Pero yung mga, yung bangs ni Kyla, iba-ibang weather na yung na-experience. Yung malamig na siya. Pero sobrang worth it nung lahat. Kasi syempre, kita namin yung hirap at ginawa ng isa't isa sa amin kung paano namin ginagawa lahat. Like, may mga times na basa na yung mga paa namin, pero tuloy-tuloy pa rin kami, di ba? Alam ba ang nabasa? Ako lang yun. Pero yun nga, yung hirap at ginawa, parang sobrang sulit na. Okay siya. As in, like, nung una, nato kami parang, ay, ba't direct? May mga ganong questions. Pero nung napanood na namin yung trailers, hindi ko in-expect na ganun talaga yung habulan sa jet ski, di ba? Ganun pa pala. So yun, sobrang amazing na. Sobrang nakaka-proud na bakit pa rin ako na show na ito. Sana di ako mamatay pa rin. About you, Kyla? Nag-survive naman yung bangs ko. Through everything. So, pero
ibang challenge talaga when you experience working in such extreme weather conditions. But seeing the trailer, sobrang nakaka-proud. And tama nga yung sinabi nila, it really was worth it. First time nga namin talaga nakita yung trailer and even snippets of the scenes. Amazing lang. Sobrang nakaka-proud to be a part of the show. And proud ako sa aming lahat kasi nagawa namin siya. And we're just so excited for all of you to see it. So yun lang. It's so fulfilling, I feel like, is the word. We're all so excited for everybody. Baron, do you have any insights? Panood nyo lang na for the first time ang inyong mid-season trailer. Sobrang excited ako to watch it. Kasi habang nasa Japan naman sila, mag-intercut siya dun sa pag-save ko dun sa family ko. So, exciting. So, makikita na puno-puno ng bakbakan sa Japan. Ganun din. Kainit na bakbakan sa Pilipinas. Another round of applause to our castmates, the contracts. Grabe! Louder, please! That was the very first trailer for the mid-season. Congratulations, everyone. Okay, so now, before we begin the Q&A, let's hear first from the contracts. I have a few questions.